Itong unit natin ay Devant na 50-inch. Modelo na rin ito. Ito yung kanyang mainboard. Tapos, mayroon yan dito. Backlight board ito. Tapos, yung pinaka-tiko natin. Yan. Tapos, ito naman yung power supply. Ang gamit na top board ay ito. Nakatago lang yung number. Yan. Pero ito yung dulo niyan. So, mapapansin nyo, may mga naka-jumper na tayo dyan. Kasi ang problema ng unit, nagawa ko na rin ito dati. One side niya damage, ano? So, nag-tape method tayo. Ngayon, nagka-problema din yung isang side niya. So, ganun din, nag-flicker na rin siya. Kaya, makikita nyo, magkabilaan na yung wiring na ginawa natin. Yan, meron din tayo isang wire dito na naka-jumper doon. Tapos yung isang set din natin ay naka-jumper din dito. So papakita ko na lang sa inyo. So yan yung ating swapping voltage na papunta sa ating source scope or sa glass. Yan. Yung walang jumper dyan, yan yung galing sa ating T-con board. Yan. So nakaparallel na yan. Yan. Nakaparallel yung LC1, LC2 natin dito. Bali, ang nangyari dyan, isang supply na lang ang pinasok natin. Pagdating dito sa kabila, ganun din. Yan. Nakaparallel din ang connection natin dyan. Yung may connection natin dyan, yan yung papunta sa ating source scope or sa glass natin, sa side na ito. Tapos yung naka-open circuit naman, yan naman yung galing sa ating DC to DC or sa ating top board. Yan. So itong side na ito yung ginawa natin dyan. Pinagsama din natin yung LC1 saka LC2 dyan na papasok sa ating source scope or sa ating glass. Tapos yung open circuit na yan, yan din yung LC1, LC2 natin na nanggagaling sa may top board natin or T-con. So, bali isang supply na lang yung pinasok natin dyan. Gumamit tayo ng boost converter. So, ito lang yung ginamit natin na boost converter kasi isang supply lang naman yung kailangan natin para normal ang kanyang display kahit na magkabilaan na yung naging problema ng unit natin. So, hindi lang natin nakunan yung problema niya ng una kasi nga akala ko dito hindi na natin magagawa. So, kung ibabalik pa natin sa dating problema niya, matatagalan pa tayo. Magbabaklas-baklas pa tayo kabit. So, ang supply na ginamit natin dito sa kanyang LC1, LC2 magkabilaan ay nasa 43 volts. Yan o. So, BGH lang yung pinasok natin sa magkabilaang side. 43 volts. Tapos, yung in naman natin ay yan, 11.9 volts. Nanggagaling din yan sa ating top board. So, bali yan yung supply niyan. Magkabilaan ang sinuplayan yan. Nag-supply tayo doon. Tapos, ganun din dito. So, parehas ang din supply niyan. Nasa 43 volts ang supply na pinasok natin sa BGH niya. Kasi nga, pag mababa kasi hindi siya nagki-cleared. Guwit-guwit tapos magalaw yung salamin. Pero pag ganun kataas ang pinasok natin, 43, ay nagno-normal yung display niya. So, kung mataas masyado yung supply, pwedeng magka-problema din yung display niya. So, adjust nyo na lang kung talagang saan siya matino. Kagaya niya, no? Diba? Nag-steady na yung display niya. Okay pa naman, wala pa naman siyang guwit. Pwede pa.